Hallelujah. Hallelujah. Magandang tanghali sa inyo mga kababayan dito sa buong mundo. Hallelujah. Mayroon na naman mensahe ang Lord na dapat daw na iparating sa inyo ang kanyang mensahe. Ginamit lang ako ng Panginoon para iparating sa inyo at magsalita dito sa YouTube para evangelist ang kanyang mga salita, ang kanyang mensahe nga dapat malaman ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, narito ako, Panginoon, ginagamit mo, Panginoon, sa YouTube. Patawarin mo ako, Lord, sa mga nagawa kong pagkukulang, pagkakasala. Linisin mo nga, Panginoon, ang puso't isipan ko upang, Panginoon, may bahagi sa buong mundo ang iyong mensahe na dapat malaman nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang makarinig nito ay nawa magbago at magbagong buhay at nawa tanggapin ka sa kanilang puso. Ama, maraming salamat, Panginoon, tulungan mo po ako. Ginagamit mo lamang ako, Panginoon, upang i-evangelize ang iyong mga salita sa buong mundo. Lord, salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Narito ako mga kababayan, mga kapatid ko sa Panginoon, mga inutusan ako ng Lord na iparating sa inyo ang kanyang mensahe sa Biblia. Hallelujah. Ang introduction po natin ay ang topic po natin sa Kawikaan 23 verse 29 hanggang 35. Introduction po natin sa Biblia, may ilang talata na nagbabala laban sa pag-inom ng alak ng labis o sa pag-abuso ng alak. Narito ang ilang halimbawa. Hallelujah. Hallelujah. Pasensya na kayo mga kababayan dahil ako ay evangelist at inutusan ako ng Panginoon para makarating sa inyo ang kanyang mensahe. Hallelujah. Hallelujah. Na letter A, mga talata laban sa pag-inom ng alak. Makikita po natin ito sa Kawikaan 23 verse 29 hanggang 35. Tingnan po ninyo sa Biblia, basahin po ninyo. Nandoon po ang tungkol sa pag-inom ng alak. Mababasa po ninyo yon. Sabi niya dito, anong mayroon sa pag-inom ng alak? Anong mayroon sa pagkakaroon ng maraming alak? Hindi ba ang mga galit, mga sugat, mga away, mga pagtataksil, mga masasamang mga tingin, hallelujah, masasamang mga tingin daw, hallelujah, mga paghuhukom na walang katuwiran at mga paghuhukom na walang saysay. Ang alak ay nagiging lason at ang pag-inom nito ay nagiging kalituhan. Yan. Ang nag-inom daw pala ng alak ay nagkakaroon ng kalituhan ng isip ng mga nag-iinom ng alak. Nawawala sa sarili at sila ay nakikipag-away, magulo ang kanilang pamumuhay at nandoon na yung nagmumurahan, paglasing na, hindi na makapagpigil sa sarili, awayan na ang mga nangyayari. Kaya nais ng Panginoon iparating sa inyo mga kapatid ang kanyang mensahe para kayo ay maligtas at kayo ay makasama ng ating Panginoon. Hallelujah. Ayaw ng Panginoon na tayo lahat ay mapasama. Nais ng Panginoon tayo ay maligtas. Pangalawa, makita po natin ito sa unang Timoteo 3 verse 2 hanggang 3. Kaya dapat maging walang bahid, may asawa, may anak na mga nananalig, hindi palaaway, hindi mahilig sa alak, hindi makipag-away, mapagkumbaba. Yan.
Ang tao daw po nga nakakilala sa Panginoon, wala na yung alak, hindi na nakipag-away, mayroon na pagmamahal sa kanyang puso, sa kanyang kapwa. Hindi na siya nakikipag-away sa kanyang kapwa. Nagkaroon na siya ng kababaan ng loob sapagkat ang Panginoon ay nasa kanyang puso, sa kanyang buhay na. Si Lord na ang nagkukontrol sa kanyang buhay at siya pinapakita na niya ang mayroon siya asawa, may anak na hindi gayahin ang kanyang mga magulang dahil ang mga magulang ngayon ay nagiinom ng alak. Para yung mga anak din nila, hindi rin sila uminom ng alak, lalo na yung mga lalaki. Kasi marami po ngayon, ang tatay nagiinom ng alak, ang anak nagiinom din ng alak. Marami po ngayon sa mundo. Kaya siguro, ang Panginoon nagbibigay ng mensahe, ginagamit lang ako ng Panginoon para iparating sa inyo ang mensahe nga ng Panginoon para kayo ay maligtas. Amen. Hallelujah. Number 3, makita po ito sa Efeso 5 verse 18. At huwag kayong magpalasing sa alak na nagiging sanhi ng kalituhan. Dapat kayong mabusog ng Espiritu ng Diyos. Yan, wag daw ang mga tao daw sa mundo nakikita ng Panginoon. Marami nagiinom ng alak, lalaki, babae. Kaya sabi ng Panginoon, wag daw magpalasing ng alak. Mabusog daw kayo ng Espiritu ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ang tanggapin nyo sa inyong buhay para hindi kayo malito, hindi kayo makipag-away at masagana ang inyong buhay, hindi kayo mahirapan at walang gulo sa pamilya. Hallelujah. Marami ngayon ang mga tatay nagiinom ng alak, pati mga anak, ang mga anak nakipag-away. Halimbawa na yung mga barkada nila nagiinom din ng alak kasi nakikita sa tatay. Dapat ang sabi ng Panginoon, makitang ilaw at asin sa pamilya, sa tatay at saka sa nanay. Makitang ilaw at asin sa magulang para ang anak hindi rin mapapunta sa masama at ang anak ay hindi sila magiinom ng alak kasi nakikita sa magulang na hindi umiinom ng alak. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dapat tayo daw ay magtanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay para magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay, walang gulo, walang alitan, walang awayan. Hallelujah. Nais ng Panginoon magkaroon ang mga tao sa buong mundo ng katahimikan, ang Panginoon ang tanggapin sa kanilang puso. Hallelujah. At number 4, nakikita din po ito sa Kawikaan 31 verse 4 hanggang 5. Huwag uminom ng alak o hari ni ang mga pinuno ng inuming alak. Baka sila ay makalimot ng batas at magbaluktot ng kahatulan sa lahat ng mga ulila. Yan, kahit ang mga hari noong unang panahon, binabawalan, hindi pwede uminom kasi hari sila. Hallelujah. Kasi pagka uminom ang hari ay baka makalimot sa kanyang sarili, baka ano na ang pinagsasabi. Hallelujah. Kaya nais ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan ang tanggapin ng mga tao sa mundo para hindi sila magkasala, hindi sila mapaaway. Hallelujah. Pasensya na kayo mga kapatid dahil ang binigay na mensahe ng Panginoon sa akin ay ito'y matatalim. Basahin na lang ninyo yan sa nabanggit kong mga verses na doon po ang tungkol sa pag-inom ng alak. Ano lang itong yung nasulat ko yung kalahati lang pero mahaba ito talaga doon sa Biblia.
Basahin ninyo yung kaubuoran sa Biblia na yun hanggang doon sa pinakadulo. Basahin ninyo, nakikita niyo tungkol sa pag-iinom ng alak ng mga tao. Kasi pag uminom ang tao ng alak, magkakasakit siya. Magkakaroon ng sakit sa tiyan, sakit sa likod, lalo na yung paninigarilyo. Yan, magkasama yan. Alak, sigarilyo, magkasama yan. Kasi ang tao nga nanigarilyo din, magkakasakit sa baga. Ganun yun. Tapos, yung tiyan niya magkakasakit dahil sa alak. Ang baga niya maubos, mawawala yung baga sa likod dahil sa sigarilyo. Hallelujah. Nawa, ang nais ng Panginoon, alisin ang mga bisyo ng mga tao sa mundo at magbagong buhay na para sila ay maligtas, magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Pag once mga kapatid, tinanggap ninyo ang Panginoon sa inyong buhay, magkakaroon kayo ng kapayapaan, katahimikan, kasaganaan, at bibigyan kayo ng trabaho ng Panginoon nga dabis. At walang awayan. Pamilya mo, magkakasundo kayo. Minsan marami nag-aaway mag-asawa dahil sa alak. Dahil ang asawa niya ay lasinggero. Minsan nananakit pa ang lalaki pag nasisermonan ng babae. Sinasaktan pa nila ang kanilang asawa. Dahil ang kanilang utak ay puno ng alak. Hallelujah. Nais ng Panginoon sa inyong mga kapatid, mga kababayan, nais ng Panginoon magkaroon kayo ng kapayapaan, kasaganaan, at maglingkod sa Panginoon, at magkakaroon kayo ng kaginhawaan ng buhay, at hindi na kayo maghihirap sa buhay. Hallelujah. At mahalin ninyo ang inyong kapwa, huwag ninyo awayin, sapagkat yan ay linalang din ng Panginoon, dapat mahalin natin. Sabi nga, kapag mahalin natin ang Panginoon, pangalawa kapwa, mahalin natin. Huwag natin sila mumurahin, huwag natin sila aawayin. Hallelujah. Nais ng Panginoon magkaroon kayo ng kagalingan ng katawan, walang sakit. Hallelujah. Para ang Panginoon lang ang inyong pupurihin. Nawa, mga kababayan sa buong mundo, pag narinig ninyo ito nga mensahe ng Panginoon, maiksi lang to, pero pag nabasa ninyo ang mga verses na ito nga nabanggit ko, doon kayo matatauhan. Doon kayo makapag-isip na ang alak pala ay masama sa katawan ng tao. Hallelujah. Ito po ay binigay sa inyo ng mensahe ng Panginoon para kayo ay magising na sa katotohanan. Dahil nakikita ng Panginoon ang buong mundo magulo na. Awayan dito, lalaki at babae naglalasing ng alak, pati mga anak nagiinom ng alak kasi nakikita sa magulang. Hallelujah. Nawa, buksan na ninyo ang inyong puso para tanggapin ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Maiksi lang ito, ang mensahe ng Panginoon. Dito na tayo magwawakas. Sa number 5. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng mga negatibong epekto ng pag-inom ng alak, tulad ng kalituhan, away at pagkakaroon ng masasamang pag-uugali ng maraming mga tao. Minumura nila ang kanilang kapwa dahil sa kalasingan. Yan. Pag hindi lasing ang tao, hindi nagmumura sa kanyang kapwa. Pero pag lasing na ang tao, nagagawa niya murahin ang kanilang kapwa. Hallelujah. At nag-iibang ugali ng mga nagiinom ng alak. Nag-iiba. Kasi alak yan ng espiritu ng kasamaan. Hallelujah. Ayon ng Panginoon na ang ating puso ay lagyan ng alak, sapagkat templo yan ng Panginoon ang ating katawan. Hallelujah. Nawa, hallelujah, kung sino man makarinig nito, mga kababayan,
Hallelujah, dito sa mundo, nawa tanggapin na ninyong Panginoon sa inyong buhay. Maiksi lang itong mensahe ng Panginoon, pero mahalaga. Pag nabasa ninyo mga verses na ito, hallelujah. Ulitin ko yung mga verses na dapat ninyo mabasa. Hallelujah. Una, sa Kawikaan 23, verse 29 hanggang 35. Pangalawa, unang Timoteo 3, verse 2 hanggang 3. Pangatlo, Efeso 5, verse 18. Pang-apat, Kawikaan 31, 4, verse 5. Yan, nandoon yun. Basahin ninyo mga kapatid. Magbasa ka ng Bible. Kung wala kayo Bible sa Biblia ninyo, magbumili na kayo mga kapatid. Hallelujah. Dahil yan ay sandata ng ating tahanan, ang Biblia. Yan ang panlaban sa kaaway. Lalo na si Satanas, nag-overtime yan para guluhin ang bawat pamilya. Kaya dapat ang isang tao, ang bawat pamilya ay nagbabasa ng Biblia bago matulog. Tawagin ang kanilang mga anak, may maglilid ang babae, ang asawa, magbasa ng mga verses sa Bible. Basahin ninyong mga kapatid. Una, Genesis. Umpisan nyo Genesis. Magbasa kayo. Kasi ako noon, mga anak ko, malit pa sila, grade 6 sila. Tinatawag ko sila bago kami matulog. Pinapakainin ko muna sila, tapos bago kami matulog, hali kayo, sabi ko, magbasa tayo ng verses na Biblia. Una, sa Genesis, inumpisa namin yun. Genesis hanggang sa dulo. Tapos kinabukasan na naman, Genesis 2 na naman. Tapos kinabukasan, Genesis 3. Yan, hanggang sa matapos yung buong Genesis na yan, binabasa ko yun. At pinapaliwanag ko sa mga anak ko kung anong nakalaman ng salita ng Diyos sa Biblia. Ganon din ang gawin nyo mga kapatid. Bumili kayo ng Biblia, mga anak ninyo, asawa ninyo, kayo mga babae, mag-lead kayo, magbasa kayo ng Biblia, tawagin ninyo, pamilya ninyo. Pagkatapos niyo magbasa, mag-pray kayo, sana kayo matulog. Yan, makikita ng Panginoon ang blessing ibibigay sa inyo. Ibubuo sa inyo ang blessing ng Panginoon pag ito ay ginawa ninyo. Kasi nangyari ito sa akin. Mula noon, nagbasa kami ng Biblia mula Genesis hanggang Pahayag. Tinapos talaga namin yun. Mula Genesis chapter hanggang Pahayag. Araw-araw, bago kami matulog, gabi-gabi. Nagbabasa kami ng Bible para sa mga anak ko, naririnig nila ang salita ng Diyos. Kaya nagkaroon sila ng takot sa Panginoon dahil nalalaman nila ang nakasulat sa Biblia. Marami, pag nagbasa ka kasi ng Biblia, tumatama sa iyo na natatauhan ka, nababago ka, kasi ang Biblia, masakit ang mga salita ng Diyos. Yon. Gawin ninyo mga kapatid, mga magulang. Magbasa kayo bago matulog. Tawagin yung mga anak nyo. Tingnan mo, pagdating ng araw, kayo ay makakilala sa Panginoon at kayo ay maboborn again. Kayo ay lingkod na ng Panginoon. Kayo ay tatawagin ng Panginoon upang sumunod sa kanyang kalooban. Pagkatapos blessing, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kasi nangyari ito sa akin, ang blessing ng Panginoon, sunod-sunod na binigay sa akin ng Panginoon. Nung ginawa ko yun, na nagbasa kami ng Biblia mula Genesis hanggang Pahayag. Chapter lang, sister, mga kapatid. Wag naman basahin niyo yung kabuuan ng Genesis kasi mahaba yun. Baka abutin kayo kinabukasan. Halimbawa, Genesis chapter 1 hanggang doon sa katapusan. Tapos bukas na naman Genesis chapter 2 hanggang matapos yun, chapter na yun. O tapos matatapos ninyo mga kapatid. Tingnan mo ang blessing ng Panginoon ibibigay sa inyo. At magugulat na lang kayo na kayo, halimbawa, mayroon pastor o church na malapit sa inyo, mag-attend kayo mga kapatid. Mag-attend kayo kung mayroon kayo malapit na church sa lugar ninyo o pastor na nangangaral,
lumapit kayo sa kanila at sumunod kayo sa kalooban ng Panginoon at tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ninyo. Pati halimbawa, isang nabunagin sa inyo, isang tumanggap sa Panginoon, lahat na pamilya mo, susunod na yan sa iyo kasi nakitang ilaw at asin sa buhay ninyo. Kasi pag wala pa tayo sa Panginoon, ibang ugali natin. Nabasa natin dito, di ba? Ang pang-uugali ay nandoon, masasama ang ginagawa ng tao sa kanyang kapwa. Ngayon, pag tayo nakakilala na sa Panginoon at maglingkod tayo sa Panginoon, ito po ay mawawala ng mga galit, puot, away, mamahalin na natin ang ating kapwa. Nandoon yun sa Biblia. Sige mga kapatid, hanggang dito na lang. Hallelujah. Lord, narito kami Panginoon, nagpapasalamat sa mensahe nga binigay mo sa buong mundo. Nawa Panginoon, ang mga tao sa buong mundo ay nawa marinig ito na mensahe nga pinagawa mo sa akin upang magsalita dito sa YouTube. Alam ko Panginoon, maririnig nila ito lahat. Nawa Panginoon, pagpalain mo sila, patawarin mo sila sa nagawa nilang pagkukulang, sa nagawa nilang hindi kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo sila Panginoon, kumatok ka sa kanilang puso at isip Panginoon, at para Panginoon tanggapin ka rin sa kanilang buhay. Ama, tulungan mo sila Panginoon, humipo ka ng mga tao. Nawa Panginoon, tanggapin ka sa kanilang buhay. Nawa Panginoon, pag nabasa itong mga salita mo tungkol sa mga tao nga nag-inom ng alak, naglalasing, nagmumura, nakipag-away, masamang ugali, minumura ang kanilang kapwa. Lord, puin mo sila Panginoon, nawa sila ay mabago na. Hindi na sila magagawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Puin mo sila Panginoon. Hallelujah, mangusap ka sa kanila. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, sa kanilang pagtulog, na kayo, Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat. Kayo, Panginoon, ang mapabagong buhay sa mga tao. Ama, salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you sa inyong lahat. Amen. Hallelujah.